So yun o, bali nagising ho tayo dahil gutom at gusto kong kumain. Meron namang Jollibee sa tapat Yan. Meron naman din pagkain din dito sana sa ating tinutuluyan na hotel. Pero gusto kong kumain kay Diwata o Paris Overload. Pero for today's video, ang gagawin lang ho natin mga kagala sasabay ko lang kayo sa biyahe natin dito sa Maynila. Ano din ito, parang Manila update na rin ho to dito, no? Pasay City, Manila update. Kumusta na nga ba ang Maynila? Maulan ba? Baha na ba? Kasi may mga nasabi sa akin ng mga kamag-anakan ko sa Mindanao na ingat daw dito at lubog daw ang Maynila sa baha. So hindi naman pala. Hindi totoo. Kita nyo naman, wala namang may tubig pa rin naman, umulan ka rin na malakas pero hindi naman baha. So sasakay tayo ng papunta tayo kay Diwata, kakain tayo ng kanyang Chicken Joy. Gusto ko yun, no? 120 pesos lang, only rice na tsaka may kasama pang soft drinks. Masarap kasi. Oo, yung Chicken Joy. Sayang nga, wala siyang brand sa Mindanao o kahit sa Davao. Manila na talaga siya nakapokus. At parang i-update ko na rin kung may mga kumakain pa rin ba. Siyempre, tapos na yung hype. Wala nang masyadong cloud chaser na nagpupunta sa lugar niya. Pero ako, naging fan ako ng kanyang Chicken Joy. So for this video, sasama ko lang kayo sa biyahe mula rito sa aking tinuluyan sa may Pasay Top Floral Mansion. Tapos papuntang ano pangalan nung lugar na yon, basta nakalimutan ko tuloy. Sa may Pasay. Ayun, naalala ko na, Jokno Boulevard, Pasay City. Kung saan naka-plastar yung pwesto ni Diwata, Paris Overload. So, Manila update, no? Kumbaga, kumahaba, so hindi naman baha. Tapos, isasama ko lang kayo dito para makapanood kayo ng bagong video, ibig ko sabihin, bagong view, no? Yan, mga jeep. Ito yung pinakadulo ng EDSA Avenue. Mahaba ang EDSA Avenue, no? Talagang naaapakan niya ang mahaba ang EDSA Avenue, naaapakan niya ang napakaraming syudad sa Metro Manila. So ito, tama ba, Jokno Boulevard yun, di ba? Yun. So, Jokno Boulevard, Diwata, Paris Overload. Kailan lang natapos yung sa Manila, kuya? Kailan lang natapos ba lagi dito? Mga nakarang araw? Pa yun? Yung isang linggo. Isang linggo pa pala. Yun. Update Manila, hindi na bahain ng Manila, tapos na. Para na yata, Northern, no? Mga Aurora. Parang yun, nasa Aurora, mga Baler, ganun. Yun ang parang nasa warning signal ngayon, orange rainfall, mga ganun, mga suspension of classes. Kasi depende sa sa na ulan. Kasi kung maulan din, kung may bagyo, may low pressure, di naman pwedeng lilipad ang eroplano, no? Papuntang Manila, galing Kabisayaan at Mindanao. So ito lang, papakita ko lang sa inyo ang hitsura ng pinakadulo ng EDSA. So yung lugar dito. Parang mga syudad lang din natin, parang Cagayan de Oro City, parang Cebu City lang din. Mga syudad ng Pilipinas na outside Manila na maihahambing mo, no, na maihahalan tulad na may pagkakaparihalan. Mga paras lang yung tumatakbong masasakyan, mga jeep, mga bus. Tapos may gatong traffic. So parang Cagayan de Oro City lang din, no, na super congested kapag gatong oras. Davao City. Sa Davao City iba ang itsura ng Davao kapag peak hour. Wala ka kasi wala ka nang makikita gantong mga sasakyan sa Davao, mga ganyang jeep. Wala na yan. Tagal lang basta wala ka nang makikita. Parang merong isa, communal. Yung communal na ruta, pero wala na rin yung kulay blue. Yun yung pinakahuli ko nakita na ruta.
Madalas kasi uso-uso sa Davao. Tapos sa Iloilo City, yan malaking syudad din ng Iloilo City, pero hindi sila traffic doon. Kaya maganda mga sasakyan doon. Ganda ng mga taxi. Mga jeep din, no, lowered. Oo, ayos din ang jeep sa Iloilo City. So hindi mo sa masasabing talagang kapag ka sinabing unique, pagka sinabi may nasasabi or sa pag sinabi kong unique ang Iloilo City, maniwala kayo, totoo yun. Kasi hindi mo siya makikitang kagaya parang kamukha ng Maynila, kamukha ng Cebu. Unique sila. So Cebu City and siya, tsaka CDO, no, kapag peak hour, parang ganito yung makikita. Mga jeep, mga private cars. Sa Davao City, more on private cars. Wala ka na makikitang masyadong mga jeep. Kasi nga pa-phase out na yung mga jeep doon. Konti na lang yung jeep na makikita. Magbibilang ka ng mga 100 vehicles. Nasa 9 to 11 out of 100 vehicles na dumaan sa iyong harapan ay jeep. Yung area ni Diwata, wala kasing doon walang ruta. Anong mga meron doon sa kuya? Sa malapit kay Diwata? May mga call center ganon? Wala. Pero malapit lang din. Malapit sa Muwa. Ba't doon siya lalakarin lang ba magaling Muwa? Para hindi yata pwede lakarin? Pwede. Talaga yung target ni Diwata ng mga customer, yung mga nakamotor, mga riders. Yung mga delivery, mga riders, ganun, mga taxi driver. Kasi sadyain yung lugar Hindi siya main road na talagang daanan ng mga ruta, mga jeep, ganun. Masarap ng gusto ko yung Chicken Joy niya. Yung iba kumakain lang kasi sikat. Pero ako bumabalik-balik ako lagi sa Chicken Joy. Ikaw kuya, na-try mo na yung niya pagkain doon? Di ba? Sarap ng Chicken Joy. Pero kung ikaw na may nakain ka rin naman ng pork eater ka, masarap ang Diwata Pares Overload. Hindi ako makalis ng Pares di ba? Ako din, di daw nakain kahit pasabing beef. May daw kasi may sabaw ng yan may pork. Kaya okay na sa chicken. Kasi hitsura pa lang talaga ng Pares Overload kahit di nakain nun. Parang sarap, nakakatakam. Yummy. City of Dreams. Ba't kaya ang bababa lang ng mga gusali dito kuya? May idea ka ba? Flying zone kasi to. Ay, okay, kaya pala. Ay, hindi mo napansin ang mga building pantay. Hindi, okay. Dinadaanan kasi ng aeroplano. Yan. So siya pala siya. Fly path. Okay, tama. Daanan. Kasi akala ko kasi di ba reclaim na to dito sa unahan. Ito area na to dito. Ito, di ba? Reclaim na yan. Kasi malapit ang airport. Akala ko baka lulubog pag masyadong mataas yung baka magsisig pa. So yun pala yun. Salamat sa sagot kuya. Kaya pala daanan pala ng aeroplano. City of Dreams. Kumusta kanina yung rally ng Maisog? Di mo nadaanan? Hindi. Sayang na late ako Makikigulo sana. Dagdagan ng bilang. Napuyat ako. Kaya late na din. Tingnan mo pantay ang mga building. Oo nga pantay nga talaga siya. Yan ba yung Victor statue? Ay, hindi. Hindi. San banda yun? Saan makikita yun? Pasig. Okay. Dati, anong year ba yun? Nung una kong punta dito sa Muwa, 2009. Wala ka pang makikitang ganito. Wala pa itong mga gusali na to dati. Halos to dito. Wala, para empty lang. Ayan, dami na. 2009, 19, so almost 20 years ago. Bilis. Tapos ito pa, may may reclamation ulit. Tambak diyan, yung
sa iba ko sino may-ari niyan, Mega World daw yan eh. Oo. Di ba? So wala, matatabunan na yung SM. Di na makita sa ano kalayuan, malayuan kasi may ano itatayong ano diyan. 300 ano yan eh. 300 hectares. Laki. Isa daw yan sa rason ba't ano bumabaha na lalo. Oo. Tunay. Kasi imbes na yung tubig sa mga Bulacan area, di ba? Papuntang Manila Bay. Ay di na didiretso, di ba? Kasi ang Manila Bay may mga buhangin, may tambak na, may lupa na. Ayan, isa yan sa rason pa. Kaya yan, sasapir yung mga mahihirap, no? Yung mga may-ari, yung mga mayayaman, wala. Ay, nakakondo yung mga yan eh. Nasa exclusive sa subdivision. Hindi naman binabaha yung mga lugar nila. Mga kawawa yung mga taga dito. Nasa common area. Mall of Asia. Ito yung itsura ng ano ha, na madadaanan natin pag papunta tayo sa lugar ni Diwata. Ganda. Napaka makulay, maliwanag, napaka vibrant colors. SM MOA. Diyan ako nakakita ng ano, mga international brand dati. For example, Gap. Kasi dati tsaka yung ano, yung Gap, A6. Yung A6 kasi tsaka yung Gap, nakikita ko lang yan okay. Yan pala international brand pala sila. Kasi di ko siya nakikita sa mga ano, yung mga local shopping mall sa Davao. Kaya akala ko wala lang. Okay lang talaga. Pagka parang cheap ba ganun. Ang mahal pala. Gap, mga ano, A6. Tapos yung ano, yung mga Guess by Mariano, traditional. Diyan ko nakita ko ng ano, mga ganong brand. Ito na yun, Jokno Boulevard. Okay. SM Corporate Office. Yung bagong gusali ng ng Senado. Diyan lang 'di ba madadaanan? O ibang Sa Taguig yun yung bago. Ah, okay. Pero ito, dito rin yung Senate. Oh, ito yung luma. So ito pa sila. Grabe, yung ganda ng mga gusali. Tapos ibang Manila talaga. Pasok na to sa may pinakamaraming mga high-rise building, skyscraper sa buong mundo. Ay doon yun sa Makati at saka sa BGC. Kaya, tunay, BGC. High-rise doon. BGC. Dito mga middle rise lang. Oo. Kasi flying zone. Tama. Itong Quezon City kung ano din no, kung ano lang kung ipagdidikit-dikit yung mga ano nila, yung mga high-rise building. Oo. Kaso malapat ka din kasi ang ano, malawak na land area ng ano, Quezon City. Kaya di mo masyadong ano mapansin. Dami nga nagtataka rito. Ba't kayo walang mataas na building? At saka mga pantay mga building. Yun pala yun, fly zone pala siya. Bakit sir? Flying zone mo ito rito. Dinadaanan ng aeroplano. Different direction. Basta dito lang. Kaya bawal ang mataas na building dito. Kanina pala napansin mo din sir. Oo, pansin ko din eh. Sabi ko parang ganda ng ano, siguro mas maganda pa to lalo kapag ka mataas. Ayo. Kasi gaganda ng mga gusali oh. Unique. Nakapunta ka na ba sa BGC? Oo, sa BGC din oh, napunta na. Magaganda mga building ko. Nilalakad ko yun, nakakapagod doon maglakad. Pero may ano na ngayon, mayroong yung parang ano, yung parang e-bike. Oo. Re-rent ka lang ng e-bike. Taga Davao ka? Oo, Davao. Saan sa Davao? Sa Boulevard of Broken Dreams. Davao City. Davao City. Maganda rin yan, di ba? Oo, maganda rin doon. Sa Davao City naman, iba naman yung facing ng ano, yung facing ng Davao, yung
Siyempre pag sinabing Davao, mayaman, progressive city. Pasok siya sa top 10 richest city. Kasama niya, kasabayan niya ang Quezon City, Makati, Cebu City, Taguig, City of Manila. Pero, so siyempre in-expect mo, 'di ba? Parang kahilira siya top 10, so pasok, 'di ba? Parang classmate niya, kabatch niya yung mga 10 mayayamang syudad sa Metro Manila. Pero may pagkaiba. Pero pagkalapag mo sa sa Davao, iba yung makita mo doon, mga green. Mga greenery. Oo. Greenery. Greenery yung makita mo doon, parang bundok, hindi bundok sa lugar sa sentro, kumbaga sa city proper, kumbaga. Yung yung mga background ba? Mount Apo, kita mo yung Mount Apo. Kita mo yung isla ng kabilang probinsya. Tapos may mga punong kahoy talaga doon. Maganda yun. Oo, may mga punong kahoy. Talagang balance eh. Nature's lover. Yun, kasi yung mga Duterte na yan, mga sila, mga by nature kung tawagin. By nature. Hindi sila nagpuputol ng kahoy. Hanggat maaari. Yung mga dyan, reclamation yan. Puro barko yan. Oo nga, no. Basta pag tumatambay ka sa sa biwok ng sa may SM by the bay, di ba? Wala, iba na yung dati kasi, di ba, sarap tumambay doon kasi ang lawak, ang layo ng tingin mo. Ngayon sasabit na. Wala na. Oo. Ayun, so yung Davao, iba naman ang fishing. Ang Cebu, pag pupunta ka ng Cebu, mamamangha ka kasi di mo akalain na outside Manila, meron palang ganun ka progresibong syudad. Ito yung Senate. Ayan, Senate to. Di mo na makita to mga taong grasa dito, no? Hindi, bawal dito. Di, may mga taong grasa dito na napapansin ko. So siguro, sabi ko, baka to paglalabas to, yung parang sa kabayo, yung lalagyan yun dito ba? Para di makita ng meron sa gilid. Diretso lang, baka pumikit sila, no? Para, siyempre, alam mo yun, magarbo sila, mayaman, di ba? Pork barrel. Tapos may mga kababayan silang andyan lang natutulog sa gilid-gilid, di ba? Walang opportunity. Buti nga si Diwa nakatirang tulay, talagang nakahanap ng diskarte. Nagpursige talaga. Sabi ko lapit lang para to kasi itong bandang sa may Sofitel, tapos may mga bakanting diyan, mga lumang mga building, mga abandoned. Pinuntahan ko, ang daming mga mga taong grasa, mga homeless nakatira, natutulog. Ito na siya. Okay, dito na tayo. Diwata. Pare, so meron pa rin naman. So yun, nakakatuwa lang na napakaganda. Kaya ko blinag mula doon sa aking tinutuluyan hanggang dito yung biyahe natin, kasi gusto ko rin makita ho ninyo yung natin, yung ating madadaanan, which is napakaganda, di ba? City of Dreams. So yun lang, maraming thank you sa mga nanonood. Dito na tayo kay Paris Diwata Overload. Kakain na ho tayo ng Seek Enjoy.